Isang Honda ADV sa pinakamagandang klase ng dual sport adventure bike scooter dito sa bansa. Kung naghahanap ka ng isang practical maaasahang motor, matipid kumonsumo at napakagandang klase ng estilo, tiyak na may re-recommend sa'yo ng karamihan ay ang Honda ADV. Ngunit sa pagkakataong ito, mukhang may sinabi ang kalalabas lang din na bagong klase ay isang dual sport adventure bike din na scooter na pagdating sa fuel, kaya ng Honda ADV ito ay matipid rin kumonsumo. Maraming modernong gamit at improved reliabilities. Magandang quality pati ang performance level ay siguradong magugustuhan mo. Kamakailan lang ay inilabas na sa Philippine market ang bagong scooter na ito ng SYM para sa kanilang pambato sa segment ng dual sport adventure type motorcycle scooter dito sa bansa. Isa ito sa pinakapopular ding motorsiklo sa bansang Taiwan na ngayon ay nasa Pilipinas na. Ang matagal nang hinihintay na modelo ng karamihang Pilipino ay makikilala na natin sa pagkakataong ito. Ang SYM Husky 150 2024 model. Mula sa external na disenyo nito, naagawang pansin ng karamihan dahil sa pagkakaroon ng mala Honda ADV-like styling na klase ng itsura. Dinadala ng isang mahabang front windshield protector, naked handlebar, dalawang eye-shaped LED headlamp at muscular built garnish fairings na nakabalot sa body nito. Meron itong unique identity pagdating sa quality. Medyo matibay talaga ang mga gawang Taiwanese brand na kung ikukumpara sa mga Japanese, kung minsan ay nakakaangat pa. Ang itsura nito ay walang katulad. Ibinasiman ang kategorya nito sa isang dual sport adventure bike scooter pagdating sa pagkakaroon nito ng mga advanced safety and security features, bilang na din ang pagiging convenient, komportable at maporma na klase. Motor na ito ay nilagyan ng dalawang klase ng gulong na nakadesenyo para sa mga lupain. Mga naka-tubeless ito at may kabuuang sukat na 120/70R13 sa front at 130/70R30 naman para sa rear. Meron itong malaking klaseng disc brake na kung saan ay bibigyan ka dito ng mas malakas na kapit ng pagpipreno, lalo na sa mga emergency braking. Ang sarap nito ay may sukat na 260mm single disc type at pa-wavy ang disenyo, habang sa likod naman ay may sukat na 223mm ordinary disc type. Binibigyan ng mga rider at bag ride ng pangkaragdagang kaligtasan sa oras na gagamit ng preno. Lalo pat nilagyan din ito ng dual channel ABS sensor o anti-lock braking system sa magkabilaang gulong para mas makontrol ang malakas na preno sa mga hindi inaasahang pagkakataon at upang maiwasan na rin ang pagkadulas ng mga gulong nito. Ang bawat suspensions nitong motor ay matitibay na rin. Nilagyan ng mga reliable suspensions kahit saan mo man maidaan sa malulubak o sa mga lupain, gaya ng front suspensions nito na naka-telescopic fork at may kasama na ring rubber boot para hindi mapasukan ng anumang dumi kung maidadaan man natin sa mapuputik. At ang sa rear suspension naman ay nilagyan ng isang single-sided shock absorber na may kasama na ring coil spring at single swing arm. Ito ay nakadesenyo para mas mapaganda ang stability at ang handling, lalo kung isasabak mo ito sa off-roading. At bukod pa dyan, sinamahan na rin itong motor ng isang TCS o tinatawag na traction control system. Magbibigay sa motor ng mas magandang control at balanse ng maneuver at upang mabawasan ang anumang pagka-slide o pag-skid ng mga gulong nito. At mapanatili na rin ang maayos na stability. Isa pa, sobrang tatag at tibay ng mga features na yan na magagamit mo talaga sa off-road mga kaibigan. Na kung ikukumpara natin sa karamihan, parang ito pa lamang ata ang magugustuhan mo kung sa presyo nito, mas mura pa nga kung tutuusin sa karamihan. Pagdating naman sa ilan pang detalye mga kaibigan, ang windscreen protector nito ay mas mataas din talaga kung ihahambing sa iba. Ginagawa nitong mas maganda ang aerodynamic at mas pinapanatili na rin ang safety, lalo na sa mga makakasalubong na hangin. May i-adjust ito depende sa pangangailangan natin. Isa pa, meron din itong magagandang klase ng mga ilaw na mga naka-LED type na rin. Kasama dito ang mga turn signal light indicator nito, ang dalawang magkapares na parang projector type headlamp nito na naka-LED na rin, at may kasamang daytime running light.
At ang tail lamp din nito na may sariling disenyo. Binibigyan tayong mga rider ng mas maliwanag at mas magandang visibility lalo na sa madidilim. At isa pa, built-in na rin sa modelong ito ang hazard lamp system kaya hindi mo na kailangan magpakabit aftermarket. Isang visual na paalala para sa mga kasabay mo kapag may emergency kang gagawin sa gilid ng kalsada o hindi naman kaya ay nagmamadali ka. Sobrang high-tech na rin na mga features nitong adventure scooter pagdating sa ignition system. Dahil nilagyan na rin ito ng advanced features na di keyless entry sa ignition system. Hindi na hassle ang pagpapagana sa motor at mas pinapalakas din ito ang security system upang makaiwas sa mga pagkarnap o mapagana ng kahit na sinong magtatangka dito. Meron din itong isang USB port charging system. Ang maganda dito ay fast charging na rin daw ito. Ang adventure bike scooter na ito ay nilagyan din ng maliliit na bulsa sa harapan para paglagyan ng maliliit na gamit. Kasama ang underseat compartment storage nito na para naman sa helmet o iba pang mga gamit. Itong bagong adventure scooter ay nilagyan din ng isang malaking fuel tank capacity mga kaibigan. Kung sa long ride lang ang pag-uusapan, tiyak na mapagkakatiwalaan sapagkat meron itong tangke na kayang kargahan ng 15 litro ng gasolina. At kung pag-uusapan naman natin ang konsumo, sabi ng ilang may-ari na nito, ay kayang umubos ng 1 litro sa loob ng 40 kilometro na layo ng tinakbo. At ano ang nagpapagana sa motor? Ang SYM Husky ay pinapagana ng isang 150 cubic centimeter displacement capacity na naka-single cylinder per stroke at may 4 valves ang makina. Wala ka rin po problemahin sa cooling system dahil naka-liquid cooled na rin ito. Kaya ang pagpapalamig sa makina nitong motor ay mas madali na lang din. Meron itong compression ratio na 11.2:1 at bore and stroke size na 57.4 mm by 57.8 mm. Ang mill nito ay ipinari sa isang CVT type na transmission na gumagamit ng isang V-valve na nagpuproduce naman ng maximum output na 10.8 kilowatts o 14.5 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 14.5 Nm ng torque naman sa kada 6,000 revolution per minute. Ang bilis nito ay umaabot ng 110 km/h. Meron itong fuel supply system na electronic fuel injected type. Tumutulong din para mas mapatipid ang kain ng fuel. At isang ignition na TCI. Pagdating naman sa kabuuang sukat, mayroon itong seating height na 78.5 cm. At ang kabuuang haba naman itong motor ay nasa 198 cm. Meron itong lapad kasama na ang handle na 78 cm at ang ground clearance size naman nito ay umaabot ng 11.2 cm. Matagal nang hinihintay sa merkado ng Pilipinas ang pagdating nitong motorsiklo dahil ito ang papantay sa mga specs and features na meron sa Honda ADV. Nagkakahalaga ang presyo nito ng 152,900 pesos dito sa bansa. Isang bagong adventure bike scooter para sa dual sport motorcycle category ang kalalabas lang din sa merkado. Para sa mga naghahanap ng isang automatic na motor na magagamit mo kahit saan, ang motorbike na ito ay para sa iyo. Hindi lang para sa mga bihasang rider kundi pati sa mga baguhan pa lamang na nag-aasam na makasubok ng kakaibang trail or adventure sa mga daanang lupain at mababatong kalsada. Ang SYM ADX 125 2024. Ang motor na ito ay inspired sa spirit of adventure na nasa katangian nito ang pakikipagsapalaran sa kahit anong klase ng kalsada. Bilang isang makapangyarihang motorsiklo na may 125cc engine na makikilala mo sa pagkakataong ito, inilabas ng Taiwanese motorcycle brand manufacturer ang ADX 125 para maging pangalawang opsyon ng mga mamimili ng motor na natataasan sa ibang adventure scooter at hindi sanay sa mga manual bike na pang-adventure. Ipinagmamalaki din ng brand itong bagong motor na kayang sabayan ang lahat ng mga magiging kakumpetensya nito, gaya ng nangungunang ADV 160 at iba pang mga kapareha nito sa kalsada. Pagdating sa mga bagay na meron ito ay siguradong marami kang magugustuhan. Sa external design pa lamang ay talagang nakakabilib na. Kamukha lamang din ito ng big brother na SYM Husky 150. Dala pa rin ng modelong ito ang pagiging maangas na parang isang robot, ang front face design.
Dinadala ang dalawang eye-shaped LED headlamp at daytime running light. Ang kabuuang itsura ay binabalutan na makakapal na garnish at pairings. May dalawang magapares ding mga turn signal lamps sa itaas na naka full LED na rin. Nagbibigay dito ng mas malinaw na visibility lalo na sa mga makakasalubong nito dahil madaling malalaman kung saan sa kaliwa o kanan ka tutungo. Ito ay may mataas na windscreen protector bilang panangga sa makakasalubong na hangin o mga debris sa kalsada. O di naman kaya ang karagdagan sa ganda ng aerodynamic nito. Makikita mo rin sa mga front fender nito ang mga air deflector na nagbibigay palalo dito ng highlight. Kasama ang side-to-side step board, makapal na upuan na naka-black finish at may kaunting bahagi ng silver. Meron itong silver ding grab bar na hawakan o talian ng mga gamit. At built-in din dito ang rear mudguard protector. Tama lang din sa mga off-road use o mapuputik na gamit. Dahil hindi direktang papasok ang putik sa makina nito. Maganda rin ang klase ng cocktail parts nito. Makikita kasi ang sporty muffler na may stainless cover at isang pamilyar na tail lamp na signature ng brand. Naka-LED na ito kaya maganda na rin. At itong nasa harapang bahagi sa may handle ay naglalaman din ng sporty design, dala ng isang maangas na naked handlebar na nagbibigay diin sa pagiging dual sport scooter category nito. At pagiging accessibility na rin sa mga switch function. May matatalas na edges ng hugis dahon ng mga side mirror at isang 5-inch TFT full digital instrument cluster na nagbibigay naman dito ng kumpletong readout o impormasyon sa mga activity nitong motor kagaya ng RPM, mileage, speedometer, fuel gauge at digital clock. Meron din itong mga kakaibang bahagi ng mga bagong features gaya ng pagiging color type na klase ng digital meter na naiiba sa marami. Meron itong tinatawag na day and night mode features na kusang nagsuswitch sa alinman sa kulay puti o kulay blue na background kapag nasense nito kung maliwanag at madilim na ang kapaligiran, para mas madali ring makita ang iba pang mga sign, indicator o notification na lumalabas dito. Isa rin sa mga pangunahing features ng modelong ito ay ang mga sistemang nakatutulong para maging komportable, convenient at safe ang bawat pagsakay. Kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng USB port charging system na kung saan ay maaari ka na rin makapag-charge ng gadget kapag nalobat. May isang ignition system din ito na nakakilis operation. May kasamang answer back at anti-theft alarm. Hindi rin pinabayaan itong modelo sa pagkakaroon ng dalawang advanced safety features nito, gaya ng anti-lock braking system na suporta sa brake, nag-unlock sa mahigpit na kapit sa mga biglaang pagpipreno. Dahil dito ay napiprevent din ng pagkadulas pagkasemplang kapag naipreno mo ng bigla nitong motor. Pangalawa, meron din itong kasamang TCS o tinatawag na traction control system. Isang safety features para sa mga pagpapaandar sa mga off-road dahil kaya nitong ingatan ang mga rider once na may daan sa mga lupain at mababatong kondisyon sa pamamagitan ng pag-ikot ng sabay ng mga gulong nito sa harap at likod na nagre-resulta na rin sa maayos na pagmamaneho upang maiwasan ang pagkasemplang o pagkadulas na rin, maging sa mga alanganing lugar gaya ng matutubig at pakurbadang kalsada. Kasama ang sistema na nagpapaganda ng handling sa motor na ito, ang tinatawag naman na ALEH o tinatawag ding anti-lift engine hanger system. Isang makabagong sistema sa chassis frame na inilagay dito na kung saan nagbibigay ng maayos na bigat, balanse at tibay sa mga pagpapaandar lalo na kung sa malulubak mo ito gagamitin. Dahil dito ay mapapanatili ang maayos na stability nitong motor at pagmamaneho sa kahit anong kondisyon. Meron din itong tinatawag na ZRSG o Zero Resistance Starter and Generator na kung saan ang alternator nito ay direktang nakatuon sa mga crankshaft para sa mabilis na pagpapagana ng makina nito na walang maririnig na malakas na ingay o kahit anong dragging. Nagiging smooth ang riding condition at walang nginig kahit pa sa mga paahon.
Sinamahan na rin ito ng idling stop and start system. At ang isa pang bagay na maganda dito mga kaibigan, meron din itong underseat storage na may kalakihan. Pwedeng paglagyan ng mga gamit o bagay na napagkakasya mo dito. Ang pagkakaroon din ng matitibay na suspensions sa motor na ito na akmang-akma lang din sa iyong paggagamitan. Naka-telescopic fork sa front at isang single-sided monoshock naman para sa rear suspension nito. Meron din itong makakapal na klase ng mga gulong na naka-tubeless at alloy na rin. May kabuuang sukat ito na 120 by 70 R13 sa front at 130 by 70 R30 naman para sa rear, na ginamitan ng makakapit na brake disc. Ang harapang brake ay may malaking sukat ng disc na 260mm dual piston caliper brake, habang ang rear brake naman ay mayroong sukat na 230mm single disc brake with single piston caliper. Ito ay parehong mga naka-ABS o anti-lock braking system. At pagdating naman sa makina, ang mill nitong bagong ADX 125 ay pinapagana ng isang single cylinder, 4-stroke at single overhead camshaft na may kabuuang displacement na 125 cubic centimeter at naka-automatic ang transmission type, na gumagamit din ng CVT o continuously variable transmission para sa magandang arangkada. Bagamat naka 125cc lamang ay kaya naman itong gumawa ng malakas na power output na umaabot ng 12.69 horsepower sa kada 7,500 RPM at 11.5 Nm ng torque naman sa kada 7,000 revolution per minute. Kaya ang average top speed nitong motor ay umaabot ng 110 km/h. Kaya nitong tumakbo sa malalayong lugar dala ang magandang sistema rin ng cooling system na liquid cool type at isang malaking fuel tank capacity na 15 liters ang full tank. Ginamitan ito ng isang electronic fuel injected na tumutulong para tumipid itong motor sa pagkonsumo ng gasolina. Kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 50 km na layo ng tinakbo. Walang sayang at walang tapon, maging pati sa ecosystem ay nakakasabay. Meron din kasi itong malinis na usok na lumalabas sa tambutso nito. Sa pamamagitan ng pagiging Euro 5 compliance, itong motor ay natutulungan maging eco-friendly. Well, ang mga ilaw din nito ay naka full LED na lahat. Ang headlamp, tail lamp, mga turn signal lamps at ang DRL. Ito ang pinakamaganda rin sa motor na ito kasi mas malawak ang visibility nito lalo na sa gabi. Isa pa, at siya nga rin pala, itong motor ay may kasama na rin palang idling stop and start system na para naman tumutulong sa pagtitipid nito sa konsumo ng gasolina. Sinamahan din ito ng USB port charging para sa mga low bat na gadget natin. Pagdating naman sa kabuuang sukat, pinapanatili nito ang balancing postura at kayang imit na mga Pilipinong may height na average lamang. Mayaba ito na 1,980mm. Ang lapad nito ay umaabot ng 780mm at may taas ito na 1,225mm. Ang seating height nitong motor ay nasa 810mm at may kabuuang bigat na 129 kg. So may bagong motorsiklo na naman tayong aabangan ngayong taon o sa mga susunod pang taon. Para sa kabuuang presyo, ito ay may estimated price pa lamang na siguro ay papatak sa 120,000 hanggang sa 125,000. Hindi naman siguro magiging mahal sa ADB o mas mura pa nga siguro kasi nga 125cc at SYM brand. Kung may mga bagong sasakyan, mapamotorsiklo, 4 wheels o kahit ano pa man, gusto nyong malaman ang bawat nilalaman, specs and features na meron ito, pwede nyong i-comment yan sa ibaba para magawan natin ng review. So hanggang dito na lamang po siguro ng ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, pwede mong i-comment ang iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video na ito at paklik na rin ng like button mga kaibigan. Ang pagiging advantage ng isang motorsiklo ang kadalasang tinitingnan na marami mula sa pagpili ng mga gamit sa pang-araw-araw. Ngayon ay inilabas ng Taiwanese scooter maker ang bagong SYM Husky ADB. Noong nakaraang taon lamang ng buwan ng Disyembre inilabas ito kasabay ng pag-usbong ng Honda ADB sa merkado.
ang pangbato ngayon mula sa Kuala Lumpur na SYM Husky 150 2022 ang magiging mahigpit na din na kakumpetensya ng Skygo KTB 150. At syempre ito rin ay sinasabing tatapat daw sa isang motorsiklo na nangunguna dito sa bansa, wala lang iba kundi ang Honda ADV. Kasi nga sa panalong specs and features din ito na malalaman nyo ngayon ay baka isama nyo na rin ito sa listahan ng pagpipilian nyo na motorsiklo na may maipagmamalaki na rin naman sa engine performance level at sa actual road riding. Alright, konting background lamang po sa mga hindi nakakaalam. Ang SYM o Sanyang Motors na ibig sabihin nito ay base o nagmula sa bansang Taiwan. Sa mga two-wheelers na motorsiklong ito ay sa Taiwan nakabase ang manufacturer. So sa mga nag-aalangan sa brand na SYM guys, ito kasi ay sikat talaga sa ibang bansa sa Asia. So hindi naman nalalayo ang pagiging matitibay ng mga motorsiklo na gawang SYM sa sikat na brand dito sa bansa na Yamaha, Honda at Kawasaki. Kasi nga ito lang naman ang talagang nakilala dito sa bansa, kaya hindi natin masyadong napapansin itong mga brand na tulad nito na SYM. So dahil nga sa naglabas sila ng Husky 150 ay malalaman natin ang mga capability ng motorsiklong ito. Tulad na lamang ng kabuang engine specs nito na may single cylinder, single overhead camshaft, may 4-stroke at naka 4 valves na rin ang makina nito na may fuel ignition na fuel injected type na nakakatipid na rin talaga sa pagkonsumo ng gasolina. May cooling system ito na liquid cooled at transmission type na automatic transmission with gearbox na variable speed. Alright, at pagdating naman sa engine performance nito, may maximum power na 14.7 horsepower sa kada 7,500 RPM at may maximum torque naman ito na 14.5 Nm sa kada 6,000 revolution per minute. Ang top speed ng motorsiklong ito ay sumasabay na rin naman sa mga mabibilis na motorsiklo o yung tipong mga motorsiklo na talagang umaabot sa 100 plus ang top speed. Dahil ito ay umaabot lang naman sa 120 km per hour. Kaya talagang hindi na rin magpapahuli ang ganitong klaseng motorsiklo na may ganitong top speed na 120. Kaya siguro sinasabi nilang tatapat din sa Honda ADV. May fuel tank capacity na 15.2 liters na napakalaki din talaga guys. So unlike sa ibang mga motorsiklong scooter dito sa bansa, ay may kalakihan din talaga ang fuel tank capacity ng motorsiklong ito. Natiyak mahaba-haba rin talaga ang malalakbay mo gamit ang motorsiklong ito na SYM Husky 150. So dahil dyan ay may average fuel consumption daw ito base sa mga nakagamit na ng motorsiklong ito na umaabot din sa average fuel consumption na 42 km per liter. Pero nakadepende pa rin yan sa riding style kung paano ka gumamit ng isang motorsiklo. Alright, at para naman sa wheel and tires nito, naka-tubeless radial na rin ang gulong nito na may front tire size na 120 by 70 R13 at rear tire size na 130 by 70 R13 na may kakapalan din ang bawat gulong nito, kaya hindi nakakatakot para sa mga baguhan o first timer pa lamang magmotorsiklo. Nga lang pag ganito klase kasi ng kapal ng gulong ay may kabigatan din talagang dalhin. Ang brake system nito sa front brake ay naka single disc na may caliper piston at rear brake na single disc brake at caliper piston din. May dual channel ABS sensor na nakasama ang motorsiklong ito. So meaning to say, kapag pinihit mo ang anuman sa side na brake lever nito ay parehong gagana ang ABS sensor nito. Na napaka-safe din naman gamitin kasi kung sakaling maitatakbo mo ito sa napakabilis nitong takbo at bigla mong napiga ang brake lever nito ay maiiwasan na rin natin kahit papano ang pinakamalakas na impact sa pagpipreno ng pinakamabilis na takbo. Alright. At bukod pa dyan guys, meron pang safety features na aagaw sa attention nyo. Dahil ang motorsiklong ito ay equipped na rin sa TCS o yung tinatawag nating traction control system. Kung sa Honda ADV ay may HSTC, dito sa ating SYM Husky 150 ay meron namang TCS o traction control system na pareho lang naman ang function ng bawat isa.
Kasi nga itong traction control na safety features itong Husky 150 ay kusang nag-a-adjust ang ikot ng gulong sa likuran para maiwasan ang anumang aksidente, lalo na kung maidadaan mo ito sa mga pakurbadang kalsada, madudulas, malulubak at sa mga matutubig na lugar. Alright. Bukod pa dyan ay meron na rin itong ALE o ALE system na ang ibig sabihin ay anti-lift engine hanger system na nakatutulong sa motorsiklo na ma-maintain ang pagiging kalmado ng makina. Ibig sabihin kahit mapatakbo mo ito ng napakabibilis ay hindi lumalakas ang vibration na mararanasan. Kaya astig na rin talaga ang motorsiklong ito sa ganitong specs lamang. So sa iba pang features nito, meron na itong built-in hazard light na hindi mo na siguro kailangan pang pakabitan aftermarket dahil kasama na yan dito sa motorsiklong ito. With blinker or flasher light na rin at naka full LED na ang mga ilaw nito sa headlight at maging sa taillight nito. Kasama na ang daytime running light sa headlight nito na napakaangas din talagang tingnan. Kakaiba rin talaga ang disenyo ng motorsiklong ito na napakaastigin din talaga ng datingan. So hindi nalalayo ang front face na hugis nito sa Honda EDV kasi nga dun din naman ito ikinukumpara. Alright, ang instrument panel nito ay naka TFT type o automatic na nag-adjust ang brightness depende sa oras o sa liwanag ng kalsada, na may kasama ng Bluetooth connectivity at hindi rin basta-bastang panel gauge to guys. Kasi para na rin itong monitor screen na pwede kang manood ng mga video dito lamang sa kanyang instrument panel gauge. So sobrang high-tech talaga din ng motorsiklong ito dahil dito ka lamang makakakita ng isang instrument panel na po pwedeng salangan ng mga video. Kung may papanoorin ka sa YouTube at tinatamad kang kunin ng cellphone mo, ay pwede mo nang mapanood yan dito lamang sa kanyang instrument panel meter gauge. Alright, meron na rin itong kasamang USB charging port system na pwede ka naman mag-charge ng iyong mga gadget sa motorsiklong ito, at meron na rin mga console packet na may mga takip na rin naman na very safe din dahil sa sobrang lalim din namang lagyan. At since adventure scooter to, isa rin sa signature nito ang pagkakaroon ng naked handlebar na mas nagpaangas din sa forma ng motorsiklong ito. Alright. At bukod pa dyan ay napakalaki rin talaga ng underseat compartment storage nito na kasyang-kasya rin naman ang full face helmet o ibang bagay pa na pwedeng ilagay dito sa kanyang storage sa underseat. Kaya very convenient talaga ang motorsiklong ito. So kung kukumpara natin ngayon sa Honda EDV guys, ay siguradong magiging option nyo rin ang pagpili sa motorsiklong ito. Alright, at para naman sa dimensions and capacity, may seating height ito na 780mm na kayang-kaya rin namang itayo ng hanggang sa 5'2" flat at ground clearance na 117mm, at sa iba pang size nito ay medyo may kalakihan lang talaga sa Honda EDV. So hindi na natin masyadong maididetalye ang bawat size nito dahil wala pang record sa internet. At bukod pa dyan guys, meron na rin itong kasamang side stand engine cut-off switch with keyless operation o smart keyless operation na rin ang motorsiklong ito with answer back key system. Kadalasan sa mga ganitong klaseng motorsiklo na keyless operation na ay very secured na rin naman sa mga magtatangkang kumuha o kumarnap ng motorsiklong naka-keyless operation na. Hindi kasi basta-bastang napapagana ang mga sistemang may ignition na keyless operation dahil hindi rin nagagamitan ng kahit anong electrical procedure ang pagpapastart dito. Kailangan lang dito ay masense ng motorsiklong ito ang malapit na distansya sa transmitter key na gagamitin para mag-open ang ignition system. Alright. At para naman sa chassis and suspensions nito, ang front suspensions nito ay may ordinary telescopic port with rubber boot na nakasama. So very safe sa mga tatalsik sa putik dito sa suspensions nito dahil hindi direktang tatama ang putik na tatalsik dito sa suspensions nito. Alright. At ang rear suspensions naman nito ay naka-unit swing with side monoshock absorber. So ito rin siguro ang magiging negatibong specs ng motorsiklong ito dahil hindi pa nila ginawang center monoshock. Pero syempre hindi rin natin alam ang purpose nila kung bakit nila ginawang side monoshock lamang. Kasi mas maganda nga rin naman kasing minsan naka side monoshock dahil maganda rin naman ang bounce nito kung may dadaan mo sa malulubak at mahams na lugar. Alright. At para naman sa karamihan ng feedback ng taong nakagamit na nito
Napakaganda ng bouncing din daw ng motorsiklong ito dahil nga sa naka-dual sporty looking motorcycle scooter at very relax kapag nakaupo ka sa napakalapad na upuan nito na parang sa maxi scooter. Pagwapong looks nito at sporty looking motorcycle scooter na napakalakas din naman ng appearance sa upgraded specs and features ay hindi ka na rin siguro malulugi sa SYM Husky 150. At para naman sa kabuang presyo nito ay nagkakahalaga ng hanggang sa 193,000 pesos. So sa tingin nyo guys, sulit ba ang kabuang presyo nito sa halagang 193,000? Pagkakaroon nito ng specs na upgrade talaga? Pwede nyong i-comment sa ibaba guys ang katanungan o mga sagot nyo at sa mga opinion nyo na rin tungkol sa motorsiklo nito. Alright. Para naman sa availability nito guys, ay nailabas pa lamang ito syempre sa bansang Taiwan, sa China at sa ilang bansa sa Europa na lamang ng Italy at Portugal. So hindi pa o wala pang update kung ilalabas din nga ba ito dito sa bansa kasi nga napakamahal din naman ng presyo nito at hindi rin natin sure kung magugustuhan din ito dito sa bansa. Alright. Para sa mga katanungan pa po nyo tungkol sa motorsiklong ito ay pwede nyo i-comment sa baba para masagutan din po natin. At sa mga nakakaalam naman tungkol sa motorsiklong ito ay pwede nyo rin pong ilagay sa ating comment section para makita rin po ng ibang mga nanonood dito sa channel na to. Alright. Bago po tayo magtapos ay nais ko muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik nag-aabang sa mga ina-upload kong video dito sa aking channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga katanungan ka tungkol sa video nito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nasa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais upang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!